So mga kababayan, no, panoorin niyo itong video na to ni Vice President Sara Duterte, no. Ito yung kumakalat ngayon na video. Kayo na humusga. Panoorin niyo kung ano yung mga nangyari at kung ano yung mga nangyayari pa ngayon, no. Tingnan niyo video na to. Gigil na gigil ang ating Vice President. Kailan ba nagsimula yung atake nila? Alalahanin nyo, di ba? After ako nag-resign sa DepEd, kailan ba nagsimula yung pambabastos nila? Last year, after that meeting with the Makabayan Black and Martin Romualdez. They started destroying my name, pummeling me in the media with a multi-million PR campaign. Pinastos pa nila ako ng mga pagsisinungaling nila na kesyo taksil, kesyo korap, abusado. Putang ina ninyo. Sino ang korap? Yung mga congressman na yan na nag-hearing, anong sinasabi nila? Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, pasensya na kayo ha. Kailangan kasi namin ng pera. Mag-eleksyon na kasi. Pakisabi kay Sara ha. Hindi ko naman gusto tong ginagawa ko eh. Putang ina, hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Bakit mo sinisira pangalan ko? Joel Chua. Ganyan. Ganyan ang bansa. This country is going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Alam nyo anong pruweba ko na sinungaling siya? Tinanong ko, dalawang businessman. Matagal na sa negosyo ng bigas. Because I was concerned. This is a campaign promise. 20 pesos na kilo ng bigas. And so, I really sat down and talked to a businessman. Sabi ko, sabihin mo sa akin, kung magagawa ba yung 20 pesos? Sabi niya, hindi. Napaka-imposibleng gawin yan. Because more than 20 pesos ang cost. Paano ka magbenta ng palugi? So, tinanong ko, nagsinungaling ba siya nung sinabi niya? And then he said outright, yes. It's either he did not know what he was talking about, that's so incompetent, or he was lying through his teeth to get the votes of people. Putang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Ginigit-git nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Lisa Marcos, naalala mo, nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. Hi, Nikki. This is she's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd.
Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd! Putak na mo ka! Wala ka ngang posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Sisirain mo yung tangal ng mga kasama ko sa Office of the Vice President. So, putulin muna natin panandalian, no? Yun na nga, sumabog na nga ang ating Vice Presidente na si Inday Sara. Nagsimula to, simula nung gisahin yung kanyang tao sa Office of the Vice President, no? Yun nga, di natin malaman kung totoo o hindi ba lahat to. Kaso nga lang, syempre, nakikita naman natin kung gaano siya kagigil, kagalit. Yan na, sinabi niya na lahat ng issue na nangyayari. Pigil na pigil siya sa mga nangyayari. Kaso hindi na maganda. Ultimo yung tatay niya, si Digong, ayan, siyempre, nakita naman natin, ginisa siya sa Kongreso, no? Pero hindi nila kinaya si Tatay Digong. Kayo na humusga kung ano nga talaga ang nangyari. Panoorin yung buong video to bago burahin, guys. Sasabihin niyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan, na hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, tangina mo ka, may utos na ng pera sa DepEd. Tapos kami yung nagsisinungaling? Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Tapos ganyan ang gagawin ninyo sa amin dahil hindi kami sumusunod sa inyo? Dahil ayaw na namin tumulong sa inyo?